were my only love for a moment. You were my only love for a time. Wish I could hold you like I used to. Ooh, ooh. You're slowing down. We've been married for almost 34 years, and with that span of time, we are blessed with 5 children. Mga poging mga lalaki, si Jibong, si Shadon, si RJ, and the 2 beautiful girls, si Shasha and Iya. For the moment, for the moment. Ang mga challenges nga among ginatubang as married couple, one is on how to cope with our long distance relationship during the growing up years sa mga bata. And the other one is trying to meet both ends meet. During our married life, especially kanang sa growing up pa jud sa mga bata, ako nagatabang og paeskwela sa mga igsoon, nagasustento sa parents, so kinahanglan jud magtrabaho, kaya dili jud ma-avoid na mo distansya sa pamilya. And sa case po ni Brother Roger, nagatabang po siya og support sa igsoon sa ilang pagpaeskwela, kay being the eldest in the family and wala na klarong source of income ang ilahang ginikanan. So we were faced with the responsibility na mutabang jud sa culture sa Pilipino, mutabang jud sa Pilipino. We were able to connect with each other during those times, katong dito po sa layo. Wala pa'y signal sa cellphone dito sa akong area of assignment. So what we did, para lang ma-maintain ang communication every other day or halos every day, mupila sa RCPI. Yeah. If not, during this time, meron pang globe long distance dito sa Libak. So, every night, I really make it a point na makatawag kay Noemi just to have the communications alive, no? Kay sometimes giningon bitaw nila nga kanang absence ba sa pamilya usahay mag-bear o laing connotation kung dili ka ka-communicate, no? Laing mga tentasyon sa palibot, labi na sa challenge, kita mao kina isa ka kung pwede lang malikayan. So we maintain that, no, communication sa bawat isa. Usahay kanang batian pa nimo ang mag-recite ang mga bata through phone. So daw mao na lang na ang consolation or kalipay nako nga bisan na ako sa layo, mabatian ako ang tingog sa akong pamilya, mga anak, sakay Noemi. Okay. Sa typical nga married couple, syempre ang treasurer gyud sa pamilya ang mama. Sa among case ni Roger, duha gyud ni siguro nagtambayayong kay both both sides nagatabang sa both families. So murag kato nga mga times matawag siguro nako akong sarili nga Wonder Woman nga naga-wonder paano napagkasya ang gi-provide sa Ginoo. But suma total na prove yun namo nga God really provides.
bisan pa kung inana na gyud ang situation, no, we really saw to it nga nadoy part ang Ginoo. We did our share sa tithes and offering, bisan pag makalisod nga ma-remember ko ang story sa isa ka prophet nga katong sa Shunammite woman nga nagreklamo na siya nga ihatag pa namo sa imo ang nga wala na ganit mi maamua, no, pero unsay ingon ni prophet Elijah, sige lang, tagay lang kog share sa imong gibake and then ako na'y bahala para sa inyo ha. And God really works in it, dili ba? May miracle na gihimo ang Ginoo nga wala gid sila mahutdan after that, no? Wala ang ilahang provision sa katong widow o sa iyang anak ang gi-provide gyud sa Ginoo. Sa mga couples and mga nagplano pa na mag-couple, Para sa mga couples at sa mga magiging couples, do not lose faith in God. Sabi nga, give up your best to the Master. Sabi ng message ng ating pastor, He will provide the venue for our revenue. Kaya, keep on the faith, put God first in everything. Kasi He will take care of the rest. All is well. You've gone tonight. Rest your bones, for pain is flying. I feel